Isang magandang umaga po sa inyo mga ka-builders. Good morning. Ayan, sa lahat po ng nanonood po sa ating YouTube channel, sa ating mga subscriber, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Okay? So ngayon po mga ka-builders, kung nakikita po nyo yung unit, ito po ay Angeli single firewall ng Lumina Tansa. Ayan. So kung napapanood po ninyo o napanood po ninyo yung ating vlog ng mga nakaraan, ito po yung project natin dito na ready for turnover na po. So, bago po ang lahat, rewind po muna tayo. O balikan po natin yung ating ginagawa dito po sa Lumina Tansa. Ayan. Ito po yung simula ng aming ginagawa o nung aming project dito sa Tansa. So, ang ginawa po namin dito, nag-extend po kami sa likod na halos 2 metro po para sa kusina, at dito po naman sa side para naman po sa dining area. Ayan. So, mga ka-builders, alam po natin na sa mga subdivision po, hindi po pwede na basta lang po mag-construct tayo na wala pong kaukulang permit. Unang-una na po dyan, yung perspective design, lalo na po sa Lumina, hinahanap po talaga yan. Hindi lang po natin alam doon sa ibang mga subdivision, kasi mayroon po kaming ginawan subdivision na hindi na po kailangan yan. So tayo naman po bilang contractor, hindi po tayo basta-basta gagawa ng project nang wala pong perspective o walang design o plano na sinusunod. Dahil nga po sa ang kontrata po o pag-uusapan po ninyo sa renovation, lalo na kung renovation, ay nakapaloob po doon ang magiging budget niya. So, hindi po pwedeng verbal lang na ito ang gusto kong mangyari, dahil nga po sa kuminsan, yung costing ng project po ay hindi tugma doon sa napag-usapan po ninyo. Okay? So, ito mga ka-builders, itutuloy ko na nga po itong ginagawa namin dito. Ang gusto ng may-ari dito ay simple-simple lang. So, kaya nga po itong side, hindi na po inislab dahil nga po sa tight budget. So, dahil nga po nagamit nila yung kanilang budget doon sa negosyo, o inuna po muna nila yung business bago po nila ipinagawa itong bahay na ito. So, nagkataon po talaga na noong time na yon ay priority nila yung negosyo. So, ito na nga naman, nagawa na nila yung gusto nila. May negosyo na at naayos na yung bahay. So, 1 taon rin po kami naghintay para sa project na ito. Okay mga ka-builders, so ito na nga po. Dito po sa garahe, ang ginawa po namin dyan ay sliding door po. Sliding po yung gate niya dahil nga po sa kailangan po convenience po yung pag-park ng sasakyan. Yung wala po siyang hassle na kasi pagka-abanico type, hanggang doon lang po. So pagka-sliding po, maaliwalas po at maluwag po talaga ang pagpasok niya at paglabas ng sasakyan. Okay? So, excuse me po. Ayan, sinipo na po tayo. Ayan. So, ayan mga ka-builders, yun na nga po, nabanggit ko na. Tapos, dito naman po sa loob, ang ginawa po natin dito, dahil yung una, hindi po namin pinag-usapan dito yung ceiling. So, o paglalagay ng kublight. So, ito, mga ka-builders, napanood nyo na po ito doon sa second episode po ng aking vlog. Yun. So, nakita nyo po ito doon sa part na yon. Kaya lang po, binabalikan po natin nang sa ganun po, tuloy-tuloy po ang inyong panunood doon sa kung paano namin dinevelop yung bahay na ito o ni-renovate. Ayan. So, bakit lumabas na ng ganito? Dahil yung mga unang vlog ko po nung mga nakaraan pa. So, kung babalikan po ninyo o nag-subscribe na po kayo at pinindot nyo yung notification bell at pinindot nyo na rin po yung all, hindi po sana all yung all, para ho, nabalikan nyo po at napanood nyo ulit yung mga nakaraan kong video. Ayan. So, ito na nga po mga ka-builders. So, ayan po yung
loob ng unit na ito. Ayan, ang kisame po niya, Hardiplex po yung ginamit. So, dito naman po sa lababo, so kung nakikita po ninyo mga ka-builders, naka-tiles na po yung pinakailalim niyan. Dahil nga po, upgrade na po tayo. Gusto namin maging malinis siya. So, punas-punas lang po sa ilalim, hindi katulad ng mga unang mga panahon pa po na kung saan nagsisimula pa lang tayo. Ay, iba naman po ang estilo ng paggawa namin ng lababo. So, ngayon po, in-upgrade na po namin. Pati po yung forma niyan, excuse me ulit, yung pinaka-forma po niya, yung salo sa ibabaw ng lababo ay tiles na rin ang ginamit namin. So, ayan, nagmamasilya na po kami, mga ka-builders, gawa nga po ng yung iba natin, yung pintor natin, kailangan isasabay na rin po namin dito sa paggawa ng ibang mga finishing. Yan. So, ito na nga po mga ka-builders, ito yung sinasabi ko. Yung lababo namin, yung pinansapin po dyan ay tiles na rin, yung pinamporma. So, nang sa ganun po, yung ilalim niya ay hindi na po marumi. Hindi na simento lang, so naka-tiles na rin siya. So, yung totally po, ang pinakaloob ng banggirahan na yan o yung lababo na yan, yung countertop po na yan, ay tiles ng lahat. O, kumakatialala muna natin. Ayan mga ka-builders. So, ayan. At nakikita po ninyo, yung kabuuan na, unti-unti na pong nagkakaroon ng muka yung ginagawa natin project. Ayun. So, mga ka-builders, ito na po yung kinalabasan pagtatapos ng aming project at ready for turnover na po. So, mga ka-builders, pagpasok po ninyo, makikita po ninyo dyan yung pintuan ng kitchen. Ayan. So, sliding glass na po ang ginawa namin dyan. So, maglalagay na lang po kami dyan ng screen door, aluminum siya, para po nang sa ganun kahit nabukas po yung pintuan, hindi masyadong papasok yung mga insekto. Ganyan. So, dito naman sa harapan, ganun din po yung screen door. So, pahabol namin yan. Ayan. So, pasok po tayo mga ka-builders. Yung pinto ko nga po pala na yan is mahogany po yan. Yan. Yung kahoy niyan is mahogany. Tapos ito na. Yung pagpasok po ninyo makikita po agad din yung TV console. At yung part na po yung dating CR, nakikita po nyo, puro cladding na po yun. So hindi nyo na makakikitaan. At ito naman po sa ilalim ng hagdan, ginawa po namin stock room. Ayan. So yung ilalim po nung hagdan na yun, hindi ko na nagawa. Pull out po yun, yung pinakailalim na triangle po dyan. Pull out po yun, so hindi ko na po na ipakita sa inyo. Gawa nga ng masyadong nagmamadali po yung camera. Ayan. So ito na po yung pinaka-kitchen niya. Ayan. Nakikita po ninyo yung double mirror po kasi yung salamin na yan. Kita po ninyo yung labas. At yung loob, hindi po makikita. So ito naman po yung kanyang kusina, yung kitchen niya. Ayan, yung countertop. Tapos mayroon kami ditong pull out para sa condiment. Ayan, nakafix po yung stove niya, yung kanyang oven. Tapos export pantry. Ayan. Tapos this dispenser. So ayan, mga cabinet po. Dito po sa cabinet sa taas, yan pong partition na yan o yung division na yun na shelves niya is movable po yan. Dahil kung malaki po yung ilalagay sa loob, pwede pong tanggalin yun. Ito naman po yung kanyang pagpasok po dito sa kusina. Dito namin inilagay yung kanyang toilet and bowl. So ito po yung kanyang lavatory. Ito po yung kanyang toilet. Ayan. So ito po yung kanilang dahil nga po doon sa likod, sa kabila niyan, yung dating CR niya, tinanggal po namin doon at ang nilagay na lang po namin doon ay shower area at saka laundry. Ayun. So ayan po ang kaluwangan ng sala nila mga ka-builders. Kung makikita po ninyo. Ayan. So ito yung TV console nila. Isang simple lang, maliit lang, halos kasya yung 50 square meter na TV. Ito po yung sinasabi ko sa inyong dating CR.
So, secret door po yung ginawa namin dyan. Itatouch nyo lang po, tapos push and pull. Open siya. Push open po siya. So, ito po yung shower. At yung kalahati po niyan is ginawa namin laundry area. Yung lagayan po ng washing machine. Okay, so mga kabuilders, akyat naman tayo. So mayroon tayong kati sa lalamunan, ano? Pero gumagamit po tayo ng ito, ang Broxul. Ayan, so napatalaspas pa, no? Ito mga kabuilders, nakita nyo na po yung TV console nya. Ayan, silipin po muna ulit natin dito sa may hagdan. Ayun! Ayan mga kabuilders, so kitang kita, no? So tuloy-tuloy na tayo dito sa taas. Ito po ay mayroon 2 kwarto sa taas. Ayan mga kabuilders. Ito, at ipapakita ko po sa inyo. Ayan, so mayroon siyang spotlight o pin light dito sa tapat ng pinto. Ayan. Tapos isang maliit na kwarto, simpleng interior, wala pong cabinet. Dahil nga po sa hindi na malaman ng may-ari kung saan muna niya ipuporma, pero ayaw niya magpalagay ng cabinet dahil ang gusto niya yung movable po. Hindi yung fixed sa drawer, ganyan, built-in. So dito naman po yung master bedroom. So dito sa master bedroom po, may naka-install na po na TV. Ayan, pinakabit na nung may-ari para sa ganun po kung halimbawa hindi pa makatulog, so maglilibang-libang muna at hindi na kailangan bumaba. Ayun. So ito pong area na to, ito po yung gagawin nilang parang opisina o working space. Yan. So, halimbawa, work from home, so doon sa space na yan, doon po magwo-work muna yung may-ari. So, yun po mga kabuilders. Yung materialis nga po pala nito mga kabuilders na ginamit namin is Architects. So, tulad nga po ng pinaliwanan ko po doon sa una namin paggagawa, yun po ang ginamit namin. So, ayan mga kabuilders, nakita po ninyo yung mula doon sa labas hanggang dito sa kwarto. So, doon sa may-ari po, ma'am, shout out po ako sa inyo, ma'am Racey May, maraming salamat po. At doon naman po sa aking mga subscriber, shout out po ako sa inyo, kay ma'am, kay Sir Nas, kay ma'am Elena Garati, kay ma'am Kai, sa Teresa, shout out po ako sa inyo. So, hanggang po sa susunod, magkita-kita po ulit tayo sa susunod kong video. Maraming salamat po. Thank you.